Sa simula ng pelikula, nakilala natin ang swimmer na si Hailey Keller na nakikipagkompetensya sa University of Florida. Hindi siya nanalo at naalala niya kung paano siya pinapasaya ng kanyang ama tuwing siya ay nabibigo sa kanyang kabataan. Pagkatapos niyang maligo, binuksan ni Hailey ang locker niya at nakita niyang tinatawagan siya ng kapatid niyang si Beth. Sinabi ni Beth na sinusubukan niyang tawagan si Hailey buong umaga at sinabi ni Hailey na abala siya sa pagsasanay. Ngunit sinabi sa kanya ni Beth na ang kanilang lugar ay malapit ng tamaan ng isang malaking bagyo sa lalong madaling panahon. Nag-aalala rin siya sa kanilang ama na hindi niya mapakiusapan. Natatakot si Beth na tumanggi siyang lumikas at plano niyang harapin ang bagyo sa kanyang bahay. Sigurado si Hailey na okay ang kanyang ama, ngunit nangakong dadaan siya at susuriin siya para mapanatag ang kanyang kapatid. Ngunit ang natatakot na si Beth ay muling ipinaalala sa kanya na ang pumunta sa kanilang ama na may signal number 5 na bagyo na paparating ay masyadong mapanganib. Hindi sineseryoso ni Hailey ang mga sinabi ni Beth at tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ama sa buhos ng ulan. Habang nasa daan, tinatawagan niya ito, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Samantala, patuloy na lumalala ang panahon. Hindi nagtagal, huminto si Hailey sa isang checkpoint kung saan nakatagpo niya ang dating kasintahan ni Beth na si Wayne, na isang pulis. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya pwedeng magpatuloy pa dahil nagbago ang takbo ng bagyo at patungo na ito sa kanila. Sinusubukan siyang hikayatin ni Hailey na payagan siya dahil kailangan niyang tingnan ang kanyang ama, ngunit hinimok siya ni Wayne na bumalik para sa kanyang kaligtasan. Hiniling niya kay Wayne na tingnan ang kanyang ama sa halip at nagkunwaring bumalik. Gayunpaman, pagkatapos mabigang tawagan muli ang kanyang ama, mabilis niyang nilampasan ng pulis at nagpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Hailey sa bahay ng kanyang ama. Sa loob, siya ay binati ng kanyang aso na si Sugar, ngunit ang kanyang ama ay wala kahit saan. Nakipag-ugnayan siya kay Beth sa pamamagitan ng video call at ipinapalagay na maaaring nasa kanilang lumang bahay. Sinabi ni Beth na binenta ito pagkatapos ng diborsyo ng kanilang mga magulang, ngunit nagpasya pa rin si Hailey na pumunta doon. Sinubukan ni Beth na kausapin siya mula sa mapanganib na paglalakbay at pinayuhan siyang humanap ng masisilungan, ngunit pinilit pa rin ni Hailey. Dala si Sugar, pumunta si Hailey sa lumang bahay. Pagdating, nakita niyang nakaparada ang kotse ng kanyang ama sa labas ng pasukan at maluwag na ibinalita ang balita sa kanyang kapatid. Pumasok si Hailey sa bahay at tinawagan ng kanyang ama, ngunit walang tugon. Ginalugad niya ang bawat silid at kinumpirma na walang tao. Muli niyang tinawagan ang numero nito at biglang narinig na nagri-ring ang telepono nito sa malapit. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyari, biglang bumagsak ang isang puno sa bahay. Sa sandaling nalampasan niya ang kanyang takot, nagpasya siyang bumaba sa basement, kung saan si Sugar ay sabik na tumatahol sa pasukan. Sa ibaba ay marumi, madilim, at mamasa-masa, at kailangan niyang gumapang para makadaan. Dito, natuklasan ni Hailey ang mga inabandonang kasangkapan at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ama na si Dave na nakahiga ng walang malay. Sa takot ni Hailey ay agad niyang binaliktad si Dave at nakumpirma na siya ay buhay pa, ngunit maya-maya ay napansin niya ang malagim, tusok-tusok na mga sugat sa kanyang balikat. Agad niyang sinimulan ang pagkaladkad sa kanyang ama patungo sa labasan, kung saan naghihintay sa kanila ang isang nababagabag na si Sugar, at nang makarating sila sa hagdanan, isang napakalaking buwaya ang umatake sa kanila. Sa kabutihang palad, nagawa ni Hailey at ng kanyang ama na magtago sa likod ng mga tubo sa tamang oras at hinarangan ang landas ng mandaragit, ngunit hindi sila makalabas sa basement. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Dave at sinabi kay Hailey na ang lugar ay puno ng mga buwaya. Tumugon siya na nakita na niya ang isa at nagtataka kung paano nakapasok ang mga mandaragit sa loob ng bahay. Si Dave, na pagod, ay naisip na maaaring dumaan sila sa isang drainage pipe mula sa lawa. Hindi nasisiyahan si Dave na pumunta rito si Hailey at sinabihan siyang umalis, iginiit na hindi niya kailangan ng tulong. Pero syempre, hindi naman siya pababayaan ni Hailey. Ipinaalam sa kanya ni Hailey na napakalapit na ng bagyo at matagal nang inilikas ang lahat ng residente ng bayan. Bukod sa sugat sa balikat, napansin niya na ang kanyang ama ay may bali sa binti at nagpas siyang subukang humingi ng tulong. Gayunpaman, lumalabas na ang telepono ni Hailey ay naiwan sa likod ng mga tubo na pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga buwaya. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Hailey na umalis sa ligtas na lugar. Habang hinahanap niya ang telepono, pinag-uusapan nila ng kanyang ama ang pagkabigo ni Hailey sa kompetisyon. Nag-aalala siya na baka mawala ang kanyang scholarship kapag hindi niya pagbutihin ang kanyang pagganap. Sinusubukan siyang pasayahin ni Dave tulad noong pagkabata niya, ngunit naiirita siya.
Sa lalong madaling panahon, nakita niya ang telepono, ngunit bago siya makatawag sa 911, isang buwaya ang lumitaw sa kanyang likuran. Muling nahulog ng dalaga ang kanyang telepono sa takot at nagmamadaling lumapit sa kanyang ama, ngunit sa huling sandali, kinagat ng buwaya ang kanyang binti. Sa pakikipaglaban sa mandaragit, nakatagpo siya ng isa pa. Nakipaglaban si Hailey sa mga buwaya gamit ang anumang bagay na nakuha niya. Samantala, tinapakan ng isa sa kanila ang kanyang telepono at nawala ang kanyang pag-asa na tumawag ng tulong. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang screwdriver sa sahig at sinaksak ang buwaya ng ilang beses, kaya nagkaroon siya ng ilang minuto upang magtago sa kabilang dingding. Sa wakas, umalis ang mga buwaya at si Hailey, na kumuha ng flashlight, ay sinuri ang kanyang nasugatan na binti. Hindi tumila ang ulan at nagsimulang bumaha ang basement. Lumabas si Dave mula sa likod ng mga tubo at sinubukan gumawa ng daan palabas. Sumigaw si Hailey na tinatanong ang kanyang ama kung nakabalik na ang mga buwaya at iminungkahi niyang pumunta siya sa harapan ng bahay para humingi ng tulong. Gayunpaman, narinig ni Dave ang ilang ingay at malamang na nasa malapit pa rin ang mga mandaragit, kaya nagpa siya si Hailey na umalis sa kanyang pinagtataguan at maingat na pumunta sa rehas na daan patungo sa kalye. May napansin siyang 3 tao sa may gasolinahan sa tapat ng bahay at agad itong ipinaalam sa kanyang ama. Nagsimulang sumenya si Hailey gamit ang flashlight, umaasang mapapansin nila. Samantala, masigasig na hinahakot ng 3 magnanakaw ang lahat ng bagay na may pasok nila sa kanilang bangka mula sa tindahan at nagpaplano na kung paano gagastusin ang pera mula sa pagbebenta ng mga ninakaw na produkto. Di nagtagal, napansin ng isa sa mga magnanakaw ang liwanag na nagmumula sa rehas na bakal at nagpas siyang lumapit, sa kabila ng mga protesta ng kanyang kasabwat na huwag gawin ito. Habang sinusubukan ng lalaki na tingnan ang loob ng bahay, inatake ng buwaya ang babae sa bangka. Nang marinig ang hiyawan, ang magnanakaw ay natakot, ngunit pagkatapos ay inatake din siya ng mandaragit. Kasabay nito, sa tindahan, ang pangatlong walang pag-aalinlangan ng magnanakaw ay nag-iimpake ng mga bag ng pagkain. Sinubukan ng sugatang kasabwat na balaan siya tungkol sa panganib at hinimok siyang umalis sa tubig. Ang lalaki ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari hanggang sa nakita niyang nilamon ng buwaya ang kasama niya. Ang takot na lalaki ay gustong tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Si Hailey ay nanonood sa nakakatakot na eksena habang nangyayari ang kaganapan at napagtanto na kailangan nila ng kanyang ama ng isang bagong plano. Hindi nagtagal, naalala ni Dave na may isa pang daan palabas ng basement. Sinabi niya kay Hailey na may hatch sa harap ng bahay na patungo sa pangunahing hagdanan. Inutusan siya ni Dave na pumunta sa pundasyon hanggang sa marating niya ang isang pader kung saan ang mga tubo mula sa basement ay patungo sa itaas ng bahay. Kinuha ni Hailey ang flashlight at sinunod ang utos ng kanyang ama. Sa wakas, narating niya ang hatch, ngunit hindi niya ito mabuksan dahil nakaharang ang mabibigat na kasangkapan sa loob ng bahay. Nagtanong siya kung may plan B ba, ngunit iyon na daw ang plan B. Narinig ni Sugar si Hailey na sinusubukang tumakas at masayang lumapit sa hatch, ngunit lahat ng mga pagtatangka ni Hailey na ilipat ang mga kasangkapan at buksan ang hatch ay walang saysay. Nananatiling nakakulong sina Hailey at Dave at mabilis na bumaha ang basement, ngunit pagkaraan ng ilang oras, dumating ang bagong kislap ng pag-asa. Sa pamamagitan ng rehas na bakal, nakita ni Hailey si Wayne na papalapit sa kanila sakay ng police boat. Siya ay tumungo sa bahay, habang ang kanyang kasama ay nananatili sa labas. Si Hailey at Dave ay sumigaw sa abot ng kanilang makakaya, ngunit si Wayne ay patuloy na nagsisiyasat sa bahay, hindi sila marinig sa lakas ng bagyo. Sa wakas, narating ni Wayne ang hagdan patungo sa basement at nang marinig ang mga boses, naghanda siyang bumaba. Binalaan siya ni Hailey at Dave tungkol sa mga buwaya at sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang partner para sa backup. Gayunpaman, sa labas, ilang mga mandaragit ang nilamon na ang kanyang kapareha. Sa loob ng ilang segundo, isang buwaya ang bumangga kay Wayne, kinaladkad siya sa binabahang basement. Sinubukan ni Hailey na lumapit para tumulong, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ay hinabol ng buwaya si Hailey, ngunit nagawa niyang umatras sa likod ng mga tubo sa tamang oras. Sa kawalan ng pag-asa, umiyak ang dalaga sa dibdib ng kanyang ama, sa takot na hindi sila makakatakas sa pagkakakulong na ito, ngunit tiniyak sa kanya ni Dave na makakagawa sila ng paraan. Ipinaalala niya kay Hailey kung paano siya hindi makahinga noong siya ay bata, ngunit sa pagpupursige, nagawa niya ito. Hinimok siya ng kanyang ama na huwag sumuko, tulad noon. Ipinadala ni Dave si Hailey sa hagdanan, habang sinimulan niyang hampasin ang mga tubo, na dinala ang atensyon ng mandaragit sa kanyang sarili. Nagawa niyang dalhin ang isang buwaya sa isang bitag at pinatay ito gamit ang isang pala.
Gayunpaman, ang pangalawang buwaya ay patuloy na umiikot sa hagdan. Sumigaw si Hailey sa kanyang ama na hindi sila makakatakas sa ganitong paraan at susubukan niyang makalabas sa drainage pipe. Sinubukan ni Dave na pigilan siya dahil napakadelikado dahil sa pipe na iyon lumilipat ang mga buwaya sa pagitan ng kalye at bahay, ngunit sinunod ni Hailey ang kanyang payo at hindi sumuko. Hindi nagtagal, natagpuan ni Hailey ang sarili sa drainage ditch kung saan natuklasan niya ang katawan ni Wayne at isang pugad ng buwaya na may mga itlog. Habang ang natatakot na dalaga ay patuloy na tumitingin sa paligid, isang buwaya ang papalapit sa pugad. Maingat na hinila ni Hailey ang katawan ni Wayne patungo sa kanya at kinuha ang kanyang baril. Biglang lumitaw ang isang buwaya sa harap niya at kinagat ang kanyang kamay na may hawak na pistol, ngunit ang dalaga ay nakapagpaputok ng maraming putok. Nang marinig ang mga putok, nababalisa na tinawag ni Dave ang kanyang anak at sinabi sa kanya ni Hailey na nakapatay siya ng isa pang buwaya. Sa kabila ng kanyang bagong pinsala, nagpatuloy si Hailey. Pinigilan niya ang hininga niya at lumangoy sa drainage pipe. Malapit nang makarating sa labasan, napansin niya ang isang buwaya na lumulutang, buti na lang hindi siya pinansin. Di nagtagal, lumabas siya sa lawa at maingat na lumangoy patungo sa ibabaw, ngunit pagkatapos ay isa sa mga mandaragit ang sumugod sa kanya. Nagmadali si Hailey at nagawang makarating sa baybayin sa tamang oras. Samantala, ang tubig ay halos bumaha sa basement at si Dave ay kumapit sa kisame para sa kanyang buhay upang maiwasan ang pagkalunod. Paglabas ng tubig, nakita ni Hailey ang mga helicopter na lumilipad ngunit napagtanto niyang walang makakapansin sa kanya. Nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras at agad na tumakbo papasok ng bahay. Kumuha si Hailey ng mga gamit at sinimulang putulin ang mga floorboard, sinusubukang iligtas ang kanyang ama na ngayon ay nalulunod na. Sa wakas, gumawa ng butas si Hailey sa sahig at hinila ang kanyang ama mula sa tubig. Ngunit sa kanyang takot, natuklasan niyang hindi ito humihinga. Desperadong sinusubukan niyang buhayin siya sa pamamagitan ng CPR, ngunit walang saysay. Sa kawalan ng pag-asa, marahas na hinampas ni Hailey ang dibdib ng kanyang ama at biglang itong nabuhay. Umakyat sila sa bahay para lang makita ang mga lansangan na lumulubog sa baha, napagtanto na hindi sila makakaalis gamit ang sasakyan. Nagbabala si Dave na malapit nang sumabog ang dam at sinabing ang tanging pagkakataon nilang mabuhay ay makuha ang bangka ng magnanakaw na naiwan sa gasolinahan. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pag-abot dito dahil ang mga buwaya ay mabilis na tumutugon sa anumang gumagalaw sa tubig. Kung magagawa nilang maingat at tahimik na makatawid sa kalye, hindi sila mapapansin ng mga mandaragit. Kinuha ni Dave si Sugar at dahan-dahan silang naglakad patungo sa gasolinahan. Biglang lumitaw ang isang buwaya sa tabi ni na Dave at Hailey, ngunit huminto sila kaya dumaan lang sa kanila ang buwaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang buhos ng ulan, ngunit ang ugong ng kulog at ang ingay ng mga sirena ay nagbabadya ng paparating na bagyo. Wala silang oras upang maingat na tumawid sa kalye at sinabi ni Dave kay Hailey na kailangan niyang mabilis na lumangoy sa bangka. Hinikayat niya siya sa tagumpay tulad ng ginawa niya sa pagsasanay maraming taon na ang nakalilipas. Nakaramdam ng tiwala sa kanyang mga kakayahan, sumisid si Hailey sa tubig, nakipagkarera sa malalaking mandaragit, pagkatapos ay lumundag sa bangka at pinaandar ang motor. Mabilis na tumungo si Hailey patungo sa kanyang ama at tinulungan siya at si Sugar na sumakay sa bangka, ngunit pagkatapos ay nabasag ang dam at dumating ang isang malakas na lagaslas ng tubig na tinatangay ang lahat ng dinadaanan nito. Ang kanilang bangka ay inabutan ng alon at bumagsak sila sa bintana ng kanilang sariling tahanan. Bumaligtad ang bangka, ikinalat sila sa buong bahay. Umakyat si Hailey sa mesa sa kusina at nakita ang mga buwaya na papalapit. Samantala, pumunta si Dave sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, may dalang mga flare. Sinusubukang iwasan ang mga buwaya, naghanap si Hailey ng ligtas na lugar. Hindi nagtagal, nakita niya ang radyo ng pulisya sa tubig. Sa kabutihang palad, ito ay gumagana at si Hailey ay humingi ng tulong para sa kanyang sarili at sa kanyang ama. Sa kanyang daan patungo sa kaligtasan, huminto si Dave upang kunin si Sugar at tinawag si Hailey, ngunit nakita siya ng isang buwaya. Inatake ng mandaragit si Dave at kinagat ang kanyang braso. Nang marinig ang problema ng kanyang ama, mabilis siyang tinulungan ni Hailey, ngunit ngayon ay hinahabol siya ng buwaya. Nagawa niyang magtago sa shower cabin, habang si Dave, samantala, ay sinusubukang gamutin ang kanyang sugat. Napagtanto ni Hailey na hindi siya maaaring magtago ng matagal sa shower, kaya nagpasya siyang akitin ng buwaya sa isang bitag. Mabilis na tumalon si Hailey palabas pagkatapos akitin ng buwaya sa loob ng shower.
Pagkalabas ng banyo, nahanap niya ang kanyang ama at sa wakas ay nakarating na sila sa ikalawang palapag. Biglang nakita ni Hailey ang isang rescue helicopter sa labas at nagmamadaling pumunta sa bintana, sumenyas ng isang flare, ngunit sa halip ng mga rescuer, isang buwaya ang tumugon dito, na binasag ang bintana at sumugod sa bahay. Sinabi ni Hailey sa kanyang ama na umakyat sa bubong habang sinusubukan niyang palayasin ang mandaragit na kumagat sa kanyang braso. Kinagat siya ng buwaya ng mahigpit sa ilalim ng tubig na patuloy na binabaligtad. Habang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay, maraming alaala ng pagkabata ang sumagi sa kanyang isipan. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang itinapon na flare, kinuha ito at itinusok ito sa mata ng buwaya. Si Hailey ay tumakas mula sa bahay sa pamamagitan ng sirang bintana at sinubukang umakyat sa bubong, ngunit muli siyang naabutan ng mandaragit. Sa kabutihang palad, naghihintay pala sa kanya ang kanyang ama sa bubong at sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, tinulungan niya itong umakyat. Sa wakas, nakahinga na sina Dave, Hailey at Sugar sa isang ligtas na lugar. Di nagtagal ay napansin nila ang mga ilaw ng isang rescue helicopter sa kalangitan at si Hailey na tumayo sa kanyang huling lakas ay sumenyas ng isang flare habang ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Kung sakaling mangyari sa iyo ang ganito, ano ang paraan mo para makaligtas sa ganitong sitwasyon? Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.